Magandang araw po sa inyo mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa No God and His Word Christian Fellowship. Ngayon po mga kapatid ay pag-aaralan po natin ang tungkol po sa pagpapahayag. Bago po magsimula lahat ay nais ko pong batiin lahat ng mga tatay sa buong mundo ng Happy Father's Day and Happy Lord's Day. At ngayon po ay bago tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw nito at gabayan niyo po kami para sa aming pag-aaral tungkol sa pagpapahayag. At tulungan niyo po kami, Panginoon, at buksan niyo po ang aming puso at isip na maunawa namin ang iyong mga salita. Gawain niyo po kami, Panginoon, at protektahan niyo po kami. Dalangin namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, pasimula po natin ngayong araw na ito ay ang pagpapahayag. Ito ay tungkol sa isang bukas na propesyon ng pananampalataya at isang pagkilala sa mga kasalanan sa Diyos. Una, ang tungkol sa bukas na propesyon ng pananampalataya ay katulad po sa Philippians chapter 2 verse 11, at ang sabi, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalalwalhati ng Diyos Ama. Pinapahayag mula sa dila natin na si Jesus ay ating Panginoon at tayo ay naniniwala sa Kanya na siya ay Diyos. Ikalawa, tungkol naman sa pagpapahayag ng mga kasalanan natin sa Diyos. Ito ay ang pagkilala sa mga kasalanan sa Diyos. Talakayin po natin, mga kapatid, ang tungkol sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagpapahayag or confess our sins to God? Yung pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos. Ang pagpapahayag po, mga kapatid, ang pagpapahayag ng kasalanan sa Diyos ay iniutos sa banal na kasulatan at bahagi ng pamumuhay ng Kristiyano. Ito po ay mula sa James chapter 5 verse 16, 1 John chapter 1 verse 9. Ngunit kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, gaano ba ang kailangan nating makuha? Hindi ba alam na ng Diyos ang lahat ng detalye? Totoo po, mga kapatid, totoo na alam ng Diyos ang lahat ng mga detalye ng ating mga kasalanan. Nalalaman mo ang aking paglabas at ang aking paghinga. Pamilyar ka sa lahat ng aking mga paraan. Bago ang isang salita ay nasa aking dila, ikaw, Panginoon, alamin mo ng lubusan. Ito po ay ayon sa Psalms 139 verse 3 to 4. Mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay tungkol sa atin, kasama ng mga detalye ng ating mga kasalanan at lahat ng ating mga nagawa. Kaya kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, hindi natin talaga sinasabi sa Kanya ang anumang kasalanan na nagawa natin. O kaya yung mga itinatago natin at hindi pa lubos na sinasabi ang lahat, ay alam na niya ang mga nasa puso natin. Alam ng Diyos ang lahat. Isang detalyadong pag-amin ng kasalanan sa Diyos ay angkop. Ayaw nating tularan si Adan
na nagtatago sa mga puno ng halamanan na umaasang napakalayo ang pagtuklas. Ito po ay ayon sa Genesis chapter 3 verse 8. Gusto pa nating maging katulad ni David nang sabihin niyang, inamin ko ang kasalanan ko sa inyo at hindi niya tinakpan ang aking kasamaan. Ito po ay mula sa Psalms chapter 32 verse 5. Mga kapatid, tatalakayin po natin itong tungkol sa mga Kristiyano ay hindi dapat mag-isip ng mga lihim na kasalanan na hindi gaanong seryoso at mas kagalang-galang kaysa sa mga kasalanang nakikita ng lahat, ng lahat. Narito ang tatlong dahilan ng lihim na kasalanan ay lalong kasuklam-suklam. Ito po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Una, mga kapatid, dahil nakikita ng Diyos ang puso. Ang lahat ng kasalanan ay isang pag-atake laban sa ating banal na Diyos. Ginagawa man ito sa publiko o sa lihim. At ang Diyos na nakakakita kahit ang mga panloob na lihim ng puso ay nakikita ang ating mga kasalanan kahit gaano pa natin iniisip na natakpan natin ito. At ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 12 verse 2, datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, walang lihim na hindi mabubunyag kahit man po ito ay nakatago o kahit hindi mo man ito sabihin sa Diyos. Ito po ay malalaman at malalaman pa rin ng Diyos ang iyong mga lihim. At ang pangalawa po, dahil ang kasalanan sa isipan ay bunga ng parehong kakulangan sa moral na gumagawa ng mga gawa ng kasalanan. Tinuruan tayo ni Kristo na tingnan ang ating sariling mga lihim, yung mga lihim na kasalanan natin, na may parehong pag-aalis sa moral na nararamdaman natin para sa mga pag-uugali ng kasalanan ng publiko. Pangatlo, dahil ang nakatagong kasalanan ay nasasangkot ng magkakasamang kasalanan ng pagkukunwari. Ito po yung sinasabing the hypocrites. Kung gayon, ang hipokrito ay sumisilaw sa kaluluwa ng isang predisposition laban sa tunay na pagsisisi. Iyon ang dahilan kung bakit tinukoy ni Jesus ang pagkukunwari bilang lebadura ng mga Pariseo. Ito po ay ayon sa Lucas chapter 12 verse 1. Mga kapatid, marahil kung bakit tayo ay nakakakita sa mga Kristiyano na gumagawa pa rin o nagpapatuloy ng paggawa ng kasalanan, ay marahil ito po yung dahilan. Dahil hindi pa nila totoong isinusuko ng buo ang kanilang mga lihim na kasalanan sa Diyos. Mga kapatid, ang makasalanang tao ay may madilim na puso at walang liwanag. Ito po ay ayon sa Romans chapter 1 verse 21. Ang makasalanang tao ay dapat niyang ipahayag lahat ng kanyang mga kasalanan at isuko lahat sa Diyos, at wala siyang tinatago o natitirang nakatago sa kanyang puso, at lumapit siya sa Diyos at doon siya makakatanggap ng liwanag, at ang liwanag na iyon ay si Jesus na ating Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 3 verse 19 to 21. Kung hingi ka ng kapatawaran sa Diyos, ay kailangan mong ipahayag lahat ng iyong mga kasalanan ng buong puso at isuko mo lahat sa Diyos, at walang natitira sa iyong puso na nakatago. Dahil ang dugo ni Jesus ay buong-buo niyang ibinigay sa iyo at nakamtan mo ang kapatawaran sa Diyos. So, you receive the
we receive the forgiveness from the Lord, from God, because of His Son, Jesus Christ. Dahil buong buo na inalay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. Kung bulag ka sa kasalanan, hindi ba dapat may mata na nakakita sa buong puso mo? Walang iba kundi ang Diyos, sapagkat nakikita niya ang iyong puso. At kahit bulag ka, dapat ito ay isuko mo sa Diyos. Ang makasalanang tao ay kailangan niyang ipahayag ang kanyang mga kasalanan sa Diyos ng buong puso at walang natitira sa iyong puso o nakatago. Ito po yung tinatawag na secrets, hidden self, at isuko mo lahat ito sa Diyos. Ulitin ko po at bibigyan ko po ito ng diin dahil mahalaga po ito. At para malaman niyo kung kayo po ay tunay na naligtas o tumanggap kay Jesus. Ito po, mga kapatid, ang makasalanang tao ay kailangan niyang ipahayag ang kanyang mga kasalanan sa Diyos ng buong puso at walang natitira sa iyong puso o nakatago. Yun po ang tinatawag na secret hidden self. At lahat po ay isuko mo sa Diyos. Ulitin ko po ulit. Baka gusto niyo pong muling tanggapin si Jesus. Baka meron pang natitira na nakatago sa iyong puso. Ang makasalanang tao ay kailangan niyang ipahayag ang kanyang mga kasalanan sa Diyos ng buong puso at walang natitira sa iyong puso o nakatago. At no secret hidden self. Lahat po ito ay isuko mo sa Diyos. Yan po lahat ng mga sumusubaybay at mga nakikinig sa No God and His Word Ministry today. Ang kahalagahan ng tunay na kumpisal sa Diyos. So mga kapatid, dapat po wala po tayong itinatago. Kailangan isuko natin lahat sa Diyos. At buong puso tayong humingi ng tawad. At dapat wala na po tayong secret hidden self na nakatago sa puso natin. Kailangan ipahayag natin lahat sa Diyos. At tayo po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Mga kapatid, meron po tayong panalangin at ito po ay sabayan po niyo ako, mga kapatid. Ganito po ang ating panalangin. Panginoong Yesus, Diyos Ama, ako ay makasalanan at kailangan ko ang iyong kapatawaran. Isinusuko ko ang lahat, ang aking buhay at buong puso tinatanggap kita na tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa kapatawaran at pagiging tunay na anak ng Diyos. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na dapat wala na pong nakatago sa ating puso at dapat po isuko natin lahat sa Diyos. At higit po sa lahat, dapat po mga kapatid ay lagi po tayong manalangin at higit po sa lahat ay magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Panginoong Kristo, buong-buo niyang binigay ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, sa ating lahat, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. He shed us with His holy blood. Pinugasan niya tayo ng kanyang banal na dugo. At higit sa lahat po, siya po ang nagligtas sa atin para sa ating mga kasalanan at buong-buo niyang ibinigay ang buhay niya para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, dapat po kung tayo ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, dapat buong-buo at wala pong nakatago, mga kapatid, sa ating puso.
dapat po isuko natin lahat ito sa Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat po Panginoon Diyos Ama sa araw na to. At may natutunan po kami tungkol sa pagpapahayag. Kami po ay sumusuko sa iyo Panginoon ng buong puso. At higit sa lahat ay sinusuko po namin sa iyo ang Panginoon ng buhay namin. At kami po humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga sa lahat po ng mga aming mga kasalanan na gawa. Kami po ay nagkulang, nagkamali at nagkasala Panginoon. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Panginoong Kristo, iniibig ka namin o Diyos. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusubaybay sa No God's Word Ministry. At patuloy po kayong sumubaybay sa aming mga susunod pa na video. At yung mga susunod nating topic, huwag niyo po kaming kakalimutang i-subscribe sa YouTube channel ng No God's Word. At huwag niyo rin pong kakalimutan na bumisita sa aming fan page. Ang aming ang aming Facebook. Ang Facebook po ay yun po yung No God's Word. At yung website naman po namin ay share.com. At kung bibisita po kayo sa share.com, nandun po yung no, i-click nyo lang po, nandun po lahat yung mga details. At pumunta rin po kayo sa aming His Words, dahil nandun din po yung aming yung aming mga videos na sa simula hanggang sa ngayon. Patuloy lang po kayong sumubaybay sa amin at marami pa po tayong pag-aaralan tungkol sa salita ng Diyos. At higit sa lahat po, huwag niyo rin po kaming kalimutan na i-email. Yun po yung nogodwords@yahoo.com. At muli, inuulit ko, pumunta lang po kayo sa aming fan page Facebook na No God's Word Christian Fellowship. At pumunta rin po kayo sa aming website ng www.share.com at sa aming YouTube channel na No God's Word. At please subscribe sa our YouTube channel at para may update po kayo na mapanood po niyo yung mga next coming videos namin. At huwag po kayo makakalimut na mag-email sa amin sa nogodwords@yahoo.com. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod nating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Muli, binabati ko po lahat ng mga tatay sa buong mundo ng Happy Father's Day at pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoong Diyos at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Father's Day and Happy Lord's Day.